Umalis ka nga diyan, umalis ka diyan, umalis ka diyan. Hindi naman ikaw yung interviewin eh. Si Amy Marcos. Oh. Eto na po mga kababayan, Amy Marcos ini-interview na, umiiyak ngumangalngal dahil sa pagkaka-appoint ni Boying Remulla. Kinakanan ng todo-todo. Oh, ayan. Sabi ni John Jency Alapan, aso sa second floor. At baseless. Pagkatapos mag-issue ng clearance, kahit walang pumirma, mag-isa siya, pinirma. Talagang kinakanan ng todo-todo. Oh, wow, nagagalit. Alam niyo, yung mga kaso-kaso naman nila, ano lang naman yun. Kumbaga, trip-trip lang ho ang tawag doon sa kaso-kaso na yun, mga kababayan. Tignan nyo, yan yung ibinabala nila ngayon. Alam nyo, Amy Marcos, mahina din ang kukote ninyo. Naku, si Mark Ramos, sinabihan yung mga senador na mga DDS, mahina kukote. Eh bakit to? Tignan nyo naman. Kung kailan malapit na yung pag-appoint kay Boying Remulla, kung kailan malapit na yung naghahanap ng panibago na magiging ombudsman, dun lang sila nagkaso. Kung ang ginawa nyo, dati pa. Oh, kung ang ginawa nyo, dati pa lang, nung naringgan nyo na o narinig nyo na, nalaman nyo na, naku, etong si Martires, patapos na ang kanyang termino. Di ba, hinuli si Kibuloy o whatever, dapat doon pa lang ginawa nyo na, malayo pa lang ginawa nyo na para hindi halatang halata yung kaso nyo. Tapos ano kaso ninyo? Kaso, kidnapping daw ho sa dating Pangulong Duterte. Miski po yung nagbobote, Jaryo Garapa, dyan, mga kababayan alam at naiintindihan na walang kidnapping na nangyari doon sa dating Pangulo Di ba? Francisco Taktakan. Naku, mamahalin niyang apelido mo, mayayaman ho ang Taktakan. Shout out sa iyo from Ilocos Norte. Oh. Tapos, dumating na sa JBC. Ang JBC, walang ginawa, hindi mag-postpone. Mismo si Justice Mendoza, ang Ano naman kasi walang kakwenta-kwenta yung mga ikinaso ninyo? sabi, talagang kahit dala-dalawa ang disbarment, may sworn opposition. Noong 2012, maalala niyo si Congresswoman De Lima. Naku po Diyos ko naman. Sino ba ang gumawa nun? Duterte administration? Di ba? Ngayon, napawalang sala na. Si De Lima. Alam ng mamamayang Pilipino yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ng iba, karma ba ang nangyari sa kanila? Eto, nakulong si De Lima, 7 hanggang 8 taon. No? Ngayon, eto si Duterte nandoon. Ang masaklap pa, nasa ibang bansa pa. Pero mas masarap yun. Kasi kung ikukulong ka sa Pilipinas, kung sa bagay, bibigyan ng special treatment din niya si dating Pangulo. Hindi naman isasama yan doon sa mga sa mga bumubutas ng wet packs na kunyari paglalagyan ho ni Roque kung sakaling umuwi. Ano? Naka-separate pa din ho yan, mga kababayan. Kaya mainit. Di ba? Mas gugustuhin mo ng makulong sa ibang bansa, at least, para kang OFW, di ba? Talagang tinanggal, outright disqualification dahil may disbarment case. Ngayon, kasi Duterte administration yun, madam. Baseless lahat yan. Walang timbang. Ano ba namang kalokohan ito? Makulong si VP at saka talagang pinagpipilitan. Bakit po? Hindi ko. Jingkoy, pinagpipilitan daw. Baka dumugo. Sabi doon sa dyaryo, baka dumugo. Ang puwit. Di ba? Alam. May utos siguro, may pakay. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Alam nyo, nag-scroll ako. Pagkagising ko, kaninang umaga, nag-scroll ako doon sa Facebook page ko, sa Facebook ko. No, yung mga kapitbahay namin na mangilan-ngilan, na mga DDS supporter, nag-iiyakan. Naku, wala na, lagot na. Sabi ko, may tinda akong lubed. No? Gusto nyo bumili? Gusto nyo bumili? Baka ilibre ko na sa inyo yung lubed na tinda ko. Mamalabas bakit pag-ombudsman? Nilabas po MM. Kasi, Mga MM nang nilabas sa list. Yung MM yung nilabas o yung mga kaso-kaso nila. parang, ewan ko, di ko alam.
Basta nakakatuwa lang kasi nakikita ko na may dalawang kandidato na talagang hindi sinundan yung mga regulasyon, ano. Biglang last minute, naka-produce, kahit may disbarment case, kahit may ombudsman cases. Saan ka naman nakarinig ng ganun? First time naman. Yung mga kaso nyo nga kasi, wala namang kakwenta-kwenta at ultimo, yung mga tambay sa kanto, maiintindihan na ginawa nyo lang yung kaso na yon para maharang. Bakit? Natatakot kayo na maging ombudsman? Baka sa susunod na pangingibang bansa ng ating Vice Presidente, hindi na ho bumalik ng Pilipinas, ha? Ano? Sabi ni PVC 62, bigyan mo, Mike, tapos sabihan mo doon sa puno ng sibuyas. Ang JBC, tinitingala natin, kinagalang ng maigi. Ba't Hindi na ngayon kasi hindi pumabor sa inyo. Hindi na ngayon kasi hindi pumabor sa inyo yung desisyon, ganun ba? nagkaganito? Nakakalungkot lang. You still believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Yung ombudsman daw kasi Ayos! Yan yung sinasabi ko sa inyo, kaya ganyan yung title natin eh. No? Tingin ko yan din po. Baka hindi na umuwi ang Vice Presidente, baka sa susunod na trip ng Vice Presidente, hindi na bumalik, saka na po. Tapos hingi ako asylum. Ginigipit ako ng gobyerno ng Pilipinas. Pero hindi din ho eh. Hindi din, naku, walang kawala pala ang Vice Presidente kung sakali. Mga kababayan. Pag sa loob ng Pilipinas, posibleng ombudsman ang kaharapin. Pag lumabas ng Pilipinas, at kasama ang pangalan niya doon sa 8 redacted na pangalan ng ICC, naku, baka ma-ICC din. Meron doon mga 4 na pangalan eh. Yung dalawa doon sa pangalan sa ICC is 4 na redacted word. Sabi nung iba, Christopher Lawrence Tesorogo. Yung sumunod na 4, sabi naman nung iba, ano ba yun? Tama ba? Sara Zimmerman Duterte Carpio. Sara Zimmerman Duterte Carpio. Tugma din doon sa 4 na word. Eh di ba ang sinasabi, mga kababayan, mukhang may kaugnayan din ang Vice Presidente doon sa tukhang-tukhang. Kasi pagkatapos daw ni Digong, siya naman ang nagtuloy ng tukhang-tukhang doon sa Davao. Oh, Bantay. Do you agree with that? Yes, huling bantay. Siya na mabubulat-lat ang SALN ni BP na OFW sa Waka. Ay, yan, parang yan yung nakita kong balita kanina lang bago ako mag-live No? Yung sa SALN, yung tinutukoy ni Ombudsman Remulla. talagang inaasahan para sa ating tunay na public service. Ang tunay na bantay dyan ay yung ombudsman, pati yung mga flood control na yan. Oy, nako! Bus Jewel! Bus Jinggoy! Nako po! Wala po mag-aalisa ng bansa. Bus Jewel, Bus Jinggoy, Bus Cheese! Stay lang po kayo. No? Mas maigi po na idepensa ninyo ang sarili nyo kaysa po umalis kayo ng bansa na ginawa ni Saldico. Hayop na Saldico yan. Muwi ka na, boy! Wala ka nang tatakasan. Pumunta ka dito sa Cayman Islands. Isusumbong kita. Sasabihin ko, pag si Saldico, kasi nabanggit ni Jason sa baka pumunta daw ng Cayman Islands. Pag pumunta ng Cayman Islands si Saldico, isusuplong ko yan si Saldico. Nandito! Tatawagan ko ang presidente kahit wala akong number. Wala akong number ng presidente. Hindi ho ako yung vlogger, sasabihin ko, naku po, eto, konektado tayo sa Malacanang Wala po akong ganun. Mga kababayan, di ko nga alam kung napapanood nila No, pero gagawa tayo paraan. Presidente, nandito po si Saldico sa Cayman Islands. Sino ba mahingan ng pati nga kay Attorney Claire Castro, hindi ko nga nakakausap yung si Attorney Claire Castro. Ako lang ho yata yung vlogger na walang connection, mga bossing. No? Connection ho natin doon sa 7-Eleven. yung security guard, taga-bukas. Boss Mark, nandito ka na pala. Bukas. Yun lang po yung pribilehiyo na nakukuha natin. Pero yung sasabihin mo, si Boss Mark, may connection niya doon sa Malacanang. Wala ho. Wala po. No?
Gusto ko maka-chat-chat si Atty. Claire. Yung tipo bang kwentuhan lang yung mga nangyayari sa ganito. Pero wala po. O game. Iuuwi yan sa ombudsman. Bakit maglalagay ng kaduda-dudang personalidad? Kayo lang naman ang nagdududa doon. O, eto ha. Amy, tatanungin natin. Yung mga hindi. Wag na yung mga government supporter. Panigurado kasi mga government supporters ho kasi mga boss chief sir is panigurado gusto namin si Ombudsman Remulla. Yung mga kakamping na lang po. Oh, tatanong kami sa kakamping. Mga kakamping, okay po ba sa inyo? Ito pong si Boying Remulla na itinalaga ng Pangulo bilang ombudsman. Sagot po kayo dyan sa comment section. O, tanongin natin ha. Kasi kapag kayong government supporter o Bongbong Marcos supporter, Amy, alam na ang sasagot. Okay sa amin. Pagka naman, doon sa mga DDS, ang sasabihin, hindi. No? O eto, gumit na tayo. Bumalanse tayo. Mga kakamping, Ryan Vincent Harabeho, okay na okay. Elba Tabon, okay na okay. Nerissa Antonio, okay, big yes. Ayan ha, patunay na kakamping at dilaw si Nerissa, nakadilaw pa. Annalyn Ando, Ayan, di ba? Ngayon, mababawas, ang masasabi na natin, na okay ako kay Boying, di ba? Ngayon, masasabi na ho natin, mga kababayan, na majority ng mamamayang Pilipino na okay ang pagkakatalaga kay Boying Remulla. Yung mga DDS lang naman ang nag-iiyakan dyan. Bakit? Baka makulong yung mga idol nila. Tapos eto pa, bukasan ng SALN. Yari na! Na, klaro naman, politiko naman yan. Hindi naman yan na maaring maging anong sinabi, recognized probity and independence. Sumunod naman tayo sa batas for a change. Sinusunod madam, no? Kaya lang, yung estilo ninyo na kaso-kaso, ng tokwa, bobo na lang ho hindi makakaintindi do sa ginawa nyong tambak ng kaso. Tapos yung nagkaso, isa doon, yung tumakbo do sa boxing, hindi sumipot do sa boxing. si Baste Duterte. Sabi ni Arthur, ayan mga kakamping, Lorelai Campos, yes kay Boy Arturo Alfonso, wala na, game over na mga DDS. Tingin ko, baka sa susunod na labas ng bansa ng Vice Presidente, magstay muna doon, magbakasyon. Saka na, pagkatapos na ni Boying, o kaya pagkatapos na paghalala na, uwi ulit ako. No? Hindi nyo na sinunod yung batas, forthwith.